Okay, pakita mo. Pakita mo to. Ayan, oh. Okay. Sige. Re-revolution ko, ha. Re-revolution ko. Sige. Bulwak. Bulwak! Bulwak ba yan? Walang problema makina nito, ha? Oh. Bulwak ba yan? Sige, patayin mo muna. Patayin mo muna. Para hindi maingay. Ayan, mga kapatid, pasensya na kayo, ha. Meron kasing comment kahapon. Ito, sabi po ni, pangalan nito, si Genesis Takbobo. Genesis Takbobo. Sabi niya, boss, doon sa isang video mo, tila parang sinasabi mo na tama si Boy Bulwak. Eh kasi nga, yung ginawa kasi nung matandang mekaniko na nirevolusyon niya, yung engine, eh gasolina pa naman yun, no? Di gasolina yung makina na yun, bumulwak yung, yung tubig. Kasi ang tindi nung revolusyon niya. Ngayon dito ginawa ko rin yun, yung matindi yung revolusyon. Nakita nyo naman, bumulwak din yung tubig. Di ba? Pero ito, wala itong problema, walang overheating, walang problema sa makina to. Ang ginawa lang namin dito, pang ilalim. Pati yung isang Pajero, nung isang araw na ganun din, inilakas ko yung acceleration, bumulwak din. Oh, sige nga, ikaw na yung magrevolusyon eh. Kasi ikaw, yung walang buhok ang nagrevolusyon dun eh. Sige nga, todo mo. Oh! Ano ba? Oh. Bakit bumulwak? Kasi malakas yung pressure na naibibigay ng water pump. Kung paano siya umikot ng malakas doon sa loob ng makina. Talagang ibubulwak niya yun. Hindi ibig sabihin nun, may problema ang cylinder head. Talagang bubulwak yun kapag ka talagang nirevolusyon mo ng todo. Pag hindi yung bumulwak dahil nakabukas yung cap, eh baka may tama ang water pump mo. Hindi siya nagpapump. Tandaan nyo mga kapatid, tulad nitong isang adventure dito. Ito, pakita ko sa inyo. No. Sandali lang, pipigilin mo lang sandali. Sandali lang. Pasensya na ha. May ipapakita lang ako. Pakibukasan mo lang yung Ito. Mga kapatid, itong adventure na to, kanina pa umaandar to, matigas na yung hose nito. Oh, matigas yan. Bakit matigas ang hose? Ang isang bagay, pag umiinit yan, nagkakaroon ng pressure. Yung pinakita doon sa vlog ni Boy Bulwak, eh mainit pa yata yun eh, kaya ganun din ang epekto. Bubulwak din yun. Pero hindi ko pinagtatanggol si Boy Bulwak ha. Talaga namang may problema yung makina na yon dahil sa tingin ko pa lang, barado yung kanyang radiator. Ngayon, pagdating doon sa kung sira ang cylinder head noon, kung sira ang gasket noon, kung sira ang makina noon, wala na akong paki doon kasi hindi ko nakita kung paano talaga tinanggal at hindi ko rin na-inspeksyon kung talagang warp ang cylinder head noon. Pero ang sinasabi ko lang, dito po sa nag-comment po na ito, ang sabi niya, dahil may nabanggit ka na normal na bumubulwak kung sobra RPM. Dahil malakas din ang pressure ng pump sa radiator. Kaya nga ito ay matigas. Tingnan yung tigas niya, no? Oh. Kaya ito, pag binuksan mo, dahan-dahan, sisirit yan. Kasi lalabas yung pressure. Pero since hindi naman overheat ito, hindi kumukulo ang coolant sa loob, hindi yan sasabog na katulad nung ine-expect natin, yung bubulwak na malakas. Sige, pakibaba mo na to. At uuwi na yung may-ari. Pasensya ka na, naabala kita ha. No, may sinasagot lang ako doon sa comment. So ito naman, ang problema, bumili siya ng yung brand new na thermo switch. Eh mali ang reading, kaya akala niya overheat siya. So ang ginawa ko, bumili naman ako ng surplus diyan sa kaibigan natin sa MC2 Auto Supply. Sige kuya, thank you ha. So tuloy ko ulit. Pero nung inayos ni tatay ang adventure ni Talsik, wala kahit pool, binomba pa. Mga kapatid, binomba ko ngayon yon. Tapos yung isang Pajero, meron. Kasi nga po, hindi talaga normal, tatanggalin mo yung radiator cap, tapos tatotodo mo yung accelerator, hindi tama yun. Siguro kung dahan-dahan mo lang ina-accelerate, kasi magpo-flow, magsi-circulate.
yung kulat. Sabi nga ni Boy Bulwak, circulate, circulate, circulate. Yung marahan lang. Yung hindi mo talaga itotodo yung acceleration. Doon kasi tinodo eh. So, tandaan nyo ha, hindi ko po kinakampihan si Boy Bulwak. Pero dito sa tanong mo, ipinakita ko lang sa inyo na kapag ka talaga nakabukas yung radiator cap, tapos in-accelerate mo ng malakas yung RPM, talagang bubulwak yung tubig or coolant, lalo na kung puno yung radiator. Pero nung inayos ni tatay, ang adventure ni Talsik, wala kahit pool, binomba pa, kasi pahigop yung nangyari. Hindi pwedeng pahigop. Walang pahigop yun. Magsisirculate lang siya. No? Hindi po yun pahigop. Magsisirculate yun kasi nga, yung pump, binobomba niya, sinisirculate niya yung coolant doon sa loob ng makina, pupunta doon sa taas, tapos bababa ngayon doon sa ilalim, ganun lang ang circulation nun. Tapos sabi mo pa, kung lilinisin o papalitan ang radiator, mawawala ang bulwak. Paki-explain po. Mga kapatid, ang sabi ko, kung talagang i-accelerate mo ng todo, may diferensya o wala yan, talagang magkakaroon ng bulwak. Ganito mga kapatid, para fair lang tayo, no? Ayoko sanang pag-usapan to, pero para fair lang tayo, yung i-revolution mo talaga ng ganong kalakas, yung yung makina mo, yung sobrang taas ng RPM, may tendency talaga, buksan mo muna, may tendency talaga na lumabas yung tubig. No, kung i-revolution mo, kasi gumagana yung water pump niyan eh. Diba? Sa tindi nung ikot ng water pump, tapos may pressure din talaga dito sa loob ng radiator, pero hindi galing doon sa makina yung pressure na yun kasi nga nagsisirculate yung tubig. Natural lang yon na meron talagang lalabas na tubig doon kasi sobra yung revolution mo. Iba nga lang kasi yung bulwak nung kay Boy Talsik, no? Iba talaga yung nakita doon sa video. Ngayon, itong pinakita ko sa inyo ngayon, itong Mitsubishi Estrada na to, ay walang problema to sa kanyang cooling system. Pero nung itinodo ko yung acceleration, nakita nyo naman, lumalabas yung tubig. So, ibig sabihin, kahit na anong sasakyan, na kapag ka ang style ay yung radiator type na kanyang radiator cap ay nandoon mismo sa radiator, talagang bubulwak ang tubig doon. Pero iba yung mga sasakyan na nakahiwala yung reservoir, na nandoon yung salinan ng tubig, iba yon. Hindi mangyayari yung pagbulwak doon. Paki-explain po. Ayan, na-explain ko na po sa inyo yung tungkol po dito sa sinabi ko nung nakaraang vlog ko. Mga kapatid, hindi lang yung makita mo yung bumulwak, sasabihin mo kagad, may problema yung cylinder head, may problema yung gasket o warp yung cylinder head. Hindi ang basihan lang ay yung pagbulwak. Kapag ka talagang barado ang iyong radiator, bubulwak din yun. At kahit walang bara, kapag itinodo mo ang pagpiga sa accelerator, talagang bubulwak din yun. Depende na nga lang yan sa lakas ng bulwak. Meron kasi talagang bulwak na kahit na mahina lang ang pisil mo doon sa acceleration, ay lumalabas yung tubig. Ibig sabihin nun, malakas talaga yung back pressure at pwedeng iyon ay may problema na nga talaga sa cylinder head. Pero yung mga ganong issue, makikita mo yun pag tinanggal mo yung cylinder head. Makikita mo doon sa gasket pa lang. At maituturo mo doon mismo sa cylinder head na mayroon siyang problema. May singaw. No? May tagas yung pressure. Makikita yun. Hindi pwedeng hindi makikita. Doon po ba sa napanood nyo? Nakita nyo po ba? Naituro po ba? O kayo na lang po ang bahala pong mag-explain po dyan. Pero ako, hindi ko kinakampihan si Boy Bulwak. Yung mga ibinebenta niya, maraming nagre-reklamo. O bahala sa dyan. Sagot niya yan. Ako naman, dahil sa nagtanong ka, at sinagot ko rin na hindi lahat ng pagkakataon kapag bumubulwak ay may problema na ang cylinder head. Ito po ang aking explanation dyan. Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Ito na naman, isang Toyota Vios na naman, pero ito, kakaiba po ang issue nito. Yung isang Toyota Vios na ginawa natin, yung nagpuputik talaga, yung kanyang makina sa sobrang dami ng sludge, umaandar na po yun, mga kapatid. Ito, tignan nyo, road test na rin po yan. Okay na siya. Marami nagtatanong doon kung maibabalik pa rin ba sa dati na ayos yung kanyang makina. Okay na po yan, naayos na natin. At magaling yung ating machine shop. Ginamitan nila yan ng hydro wash po nila. Kaya yung mga butas nung cylinder head, pati doon sa block, yung mga oil galleries, talagang binuhay po nila yun at inalis yung mga putik na sludge na nandun sa loob ng makina. Ngayon ito naman, kakaibang sira nito pagdating dito sa amin,
mayroong lagutok. Akala namin sa barbula, pero hindi naman pala sa barbula, kaya napilitan kami na iangat nga po yung cylinder head. Ito na, nakaangat na yung cylinder head. Dito makikita nyo mga kapatid, yung tama dito sa cylinder head, mayroong bagay na tumatama sa kanya. Ayan, uka-uka na to. Oh. Dapat ganito yan eh. O, dapat ganyan. Pati dito, makinis-kinis ng konti. Ayan, may carbon lang to. Pero ito, mayroong sumasangkalan na pyesa dito na metal, kaya tuloy dinig na dinig yung ingay. Yung hindi siya piston slap eh, lagutok talaga na matinis eh. Yung naririnig mo. Ngayon, pagdating dito sa block, dito sa mga piston, ipakita mo nga hindi ikot mo yung piston natin. Ikot mo. Pakita natin tong sa number 3. Ito malinis to, ayan, nakita nyo, walang tama yan. Sige, iangat mo. Sige. Sige. So ito pag umangat, iyan yung tinatawag natin top dead center. Okay. Ito, tignan nyo mga kapatid, may tumatama dito. Saka dito. So merong foreign object na pumasok sa loob nito na yun ngayon ang naging dahilan kung bakit sinira ito. Tignan nyo, ingay oh. Lakas no? Pero halos lahat sila meron na rin. Oo, 2 and 3 po yan. Oh. Ito rin. Oh. Ngayon, ano kaya yung tumatama dito? Huwag na natin pahirapin. Ito mga kapatid, nakuha namin. Oh. Ayan po, tornilyo. Mayroong nakapasok na tornilyo sa loob nito na ngayon pag nag-akyat baba yung piston, tumiipit dito, itong tornilyo na to, at doon sa cylinder head. Parang ganyan mga kapatid. Oh. Ayan, ganyan ang nangyari. Tapos ito sa cylinder head na to nakuha, nakadikit eh. Ayan. So talagang sisirain niya ngayon itong pyesa na to. Posible, baka pati yung piston pin nito may tama. Or i-check din natin yung bearing. Diba? Yung Conrad bearing, i-check na rin natin yung connecting rod. Baka nga nagkaroon na rin yan ng kaunting problema, nagkaroon na rin ng kaunting baluktot yan, kaya ipapacheck natin yan sa machine shop. So ito mga kapatid, talagang general overhaul to. Kasi hindi naman pwedeng tatanggalin lang natin tong tornilyo na to. Ayan. Pati itong isang duming nakuha. Tapos i-assemble na natin. Hindi pwede. Sigurado back job tayo. Ang maingay 2 and 3. Angat mo nga yung 1 and 4. Tignan nga natin yung 1 and 4. Kasi yung iba dito, kung 2 and 3 lang, baka dukutin lang yan eh. Dito sa Autorance kasi hindi tayo nagdudukot. Ngayon, tignan natin itong 1 and 4. O, tignan natin dito sa 4 muna. Tapos sa 1. Mic natin. Tingnan nyo yung galaw mga kapatid. Oh. Ang laki na. Oh. Oh. Anong model ba to? 2012 yata ito eh. Oh, sabi na may-ari, 2012. So ano na rin to? 14 years. Tapos ang tinakbo, nasa ilan na ba tinakbo? Hindi na makikita. Oh. So ito mga kapatid, hindi pa sana to ma-overhaul kung walang sumabotahe. Palagay ko sa botahe to dun eh. Sa Saudi ba, naka-experience ka ba nito? Wala po kasi masyado kaming careful po sa sa mga pagtatanggal, lalo na po pagtanggal ng spark plug. Oo. Pagtanggal mo po ng spark plug, kailangan mo lagyan agad ng lagyan mo agad ng ano yan. Kunyari, Tatakpan mo? Tatakpan po agad. Para safe. Opo, para safe. Oo. Kasi ito, yung tornilyo na to, tignan nyo, may thread eh. So ito kung hindi sasadyain, hindi papasok. May papasok bang tornilyo dyan kung hindi sasadyain? Wala, sir. Kasi yung spark plug, nasaan yung spark plug mo? Iba naman to eh. Oh. Saan manggagaling ngayon yung tornilyo na to? Siguro, merong humawak nito, nilagyan ng tornilyo. Pwede ba yun? Meron bang ganong mekaniko? Ha? ayoko naman magbintang eh. Halimbawa, aksidente. Ano ngayon yung dahilan bakit na aksidente? Sabi mo nga kayo, pag nagtanggal kayo ng spark plug, tinatakpan nyo kaagad. Ano yung pwedeng aksidente ngayon?
kunyari may mga ano dyan sa mga ibabaw ng ganyan, like Oo. sa mga tornilyong ganyan. Oo. Nagbukas ka ng spark plug tapos di mo na malay, naggalaw mo yung tornilyo. May nahulog. Nalaglag yung tornilyo dun sa... Ayun. Tapos naka-open yun dito, yung sa ibabaw, no? Eh, tanggal na yung mga spark plug. Oh, ngayon naka-cover. May nahulog ngayon na tornilyo na G's o kaya 8. Saan kaya manggagaling yung 8 na tornilyo na yun? Pwede rin po dyan sa ano, sa cover. Ah, ito, yung mga tornilyo na to, no? Sa valve cover po. Oo, pwede rin yun. So ito, maliit ang tornilyo nito. So siguro, kinakalas-kalas nila, may nahulog, hindi na ngayon nila sinabi doon sa may-ari. So umpisa kasi, kung hindi naman tatama dito, kung sa gitna lang siya, walang ingay. Kasi may espasyo oh. Kung sa gitna lang. Tapos yung ilalim nito, naka-concave din naman na gano'n yun eh. So yun yung mga delikado na procedure kapag itong mga tornilyo na to ay hindi mo aalisin. Kaya dapat pala aalisin mo yan. Ha? Iwas aksidente. Para iwas aksidente. So simula ngayon, gagawin na natin. Yung sa Saudi ba talagang walang tornilyo dito? Yun. So dapat mag-ano tayo, trabahong Saudi tayo ngayon. Kasi may taga-Saudi. So gagawa tayo ng, dati naman kasi may lagayan talaga tayo ng mga tornilyo. Nasaan na ba yun? Yung itinutulak na ganun? Hindi, meron tayo yung itinutulak eh. Nasa na yun? Hanapin natin yun. Ano? Tapos doon yung ngayon ilalagay yung tornilyo. So sana hindi ito yung eksena, no? Yung sinabutahe. Sana nga ganun may nahulog lang. Kasi kung sinabutahe ito, napakasamang mekaniko noon, maghuhulog ka ng tornilyo doon sa, dito nga, sa suksukan ng spark plug at dumiretso rito. Ngayon, meron kasing iba na yung meron silang ginagamit na magnetic eh. O, pag kinukuha yung spark plug, magnet, eh ngayon, minsan, pagkuha nila, may nakadikit na tornilyong pag gano'n nila, nahuhulog. Diba? Meron din yun eh. Spark plug wrench. Oo. Kasama ng magnet sa loob. May magnet sa loob. Eh ngayon, hindi nila alam, meron palang tornilyong na magnetize yun, nahulog ngayon dun sa loob. Pwede rin yun, mga kapatid. Nung pag ano niya, nahulog na, kaya pag angat ng spark plug, sumingit ng ganun. Pwede rin yun. Kaya dapat maingat po tayo. Ha? Pwede rin dun po sa ano, yung pagtanggal, yung sa spark plug, di mo pa natatanggal tapos may mga ribaba dun sa gilid. Pagtanggal mo ng spark plug, May nahulog na ribaba. Oo. O kaya talaga pala may tornilyo nang nahulog doon. Pagtanggal mo ng spark plug sa kanila. Gumanon. So yun, dapat chinecheck talaga. So ngayon ito, wala na tayong magagawa. Napanood naman to nung may-ari. Sabi ko sa kanya, hindi siya makakarating ngayon. Sige sir, panoorin mo na lang, iba-vlog namin. So sa tindi ng espasyo, sa tindi ng alog nitong mga piston mo, lahat sila. So ito, sayang naman kung hindi pa natin i-general overhaul to. So general refresh to. Papalitan natin lahat yung mga may problema ng pyesa para naman paggamit mo ulit parang bago itong Toyota Vios mo. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Tandaan nyo po, hindi ko kinakampihan yung buy and seller na yon. Alam nyo naman na allergic ako sa mga bogus na buy and sell. Yung mga hindi tapat sa pagbebenta, yung mga malulokong buy and seller. Allergic ako dyan. Hindi ko gusto yung mga diskarte nila. Pero kailangang ipakita natin kung ano ba yung experience natin sa pagmimekaniko. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, yung bulwak na yon, masasabi mo nang may problema talaga yung makina. Mga kapatid, maraming salamat. Peace po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat.